Hello, magandang araw. Basa tayo ulit. We're going to read Matthew chapter 9. Mateo chapter 9, verse 14 to 26. Um, yeah, may title, Ang Katanungan Tungkol sa Pag-aayuno. So, tiding tayo. Connecting and correlating verses sa Mark chapter 2, verse 18 to 22, tsaka sa Luke chapter 5, verse 33 to 39. If you want, after reading this, you want to read those verses, you can do so. Para makita nyo kung may connection, tapos kung paano yung perspective, ano yung perspective ni Mark, ano yung perspective ni Luke. For me, mas gugustuhin ko na magkakaiba yung pagkakaunawa nila, doon sa nakita nila, doon sa na-witness nila. Kesa naman yung perfecto, pareho, word per word, parehas sa parehas. Eh di collaborating yun, nag-coerce na yun to fill the story. But it make it made the Bible so truthful. Nung iba yung magkakaiba sila ng perspective, pointing to the same thing that they've witnessed. Mas okay sa akin. I mean, mas totoo sa akin siya. And one of the reason why I know the Bible is truth. And the Bible is talking about the sinful nature of man. You're telling me that the Bible is written by man, but it is exposing man's human nature. Walang taong susulat ng against sa kanya. If he's lying. So the scripture is pointing to our Lord Jesus Christ, John chapter 5, verse 39. And the scripture is actually good for sound doctrine and for teachings and for discerning as well. So, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Anyway, start na tayo. Verse 14, Mateo chapter 9. Ang salita ng Diyos, ASD. Lumapit kay Jesus ang ilang mga alagad ni Juan, ni John the Baptist, na tagapagbautismo at tinanong siya, kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Hindi pala. Yung ayuno pala, fasting, hindi pala tithing. Fasting pala to, fasting. Sorry, mali ako. Fasting ang tinutukoy dito. Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Ngunit bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad nyo? Sumagot si Jesus, nagluluksa ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal. Meaning sa kamag-anak nila, sa magulang, mawala na. Kasi magsasama na sila ng asawa nila. Asawa nila. Asawa niya, they will become as one. Ekad sa Hebrew. Ekad. E-C-H-A-D. Become one. Kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Then they will fast. Alright. Verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil mahihila ng bagong tela ang damit at lalo pang lalaki ang punit, ang sira ng pinapalo ng bagong tela. For example, may butas dito, nag-patch ng new cloth to cover up the hole on a shirt. First off, it will not match, and second, it will not fit. May magkakaroon ng stretch, magkakaroon ng punit din. Mas lalaki pa yung punit. 17. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat dahil puputok ang sisidlan at matatapon ng alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal. Alright. Ay, sumobra yata ako. Oo, sumobra yata ako. Ay, hindi. Oo, hanggang 26 pala. Sorry, hanggang 26 pala tayo. 14 to 26 nga ba? Oo, 14 to 26. Nasa 8. Nagulat ako nasa 8. Nabinasa ko ng 17. So, 18. Pero may title. Ang anak ng namumuno at ang babaeng dinudugo. So, the daughter of Jairus and the bleeding woman. Kung hindi ako nagkakamali, 12 years or 10 years, 10 to 12 years ng dinudugo yung babae dito. Anyways,
May connecting verse to sa Mark chapter 5 verse 21 and 43, 21 to 43, so may correlation or probably connected siya, interconnected. And Luke chapter 8 verse 40 to 56. Alright, verse 18. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno sa sinagoga. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamamatay lang po ng anak kong babae. Ngunit kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, siya'y mabubuhay." 19. Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga alagad niya. So, the disciples. Yung mga apostles. 20. Habang papunta sila, may isang babae roon na 12 taon na, 12 years, 12 taon nang dinudugo. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng damit niya. Yung laylayan lang, nahipo. 21, sapagkat naisip ng babae, mahawakan ko lang ang damit niya, ay gagaling na ako. So that's how deep her faith for our God is. 22, lumingon si Jesus at nakita siya. Lumingon si Jesus at nakita siya, sabi niya, "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae sa sandaling iyon. Alright, 23. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng namumuno sa sinagoga, nakita niya ang mga manunugtog. Sorry, muntik na ako magkamaling magbasa dito. Manunugtog ng plauta sa libing at ang mga basahin ko ulit. Verse 23, nang dumating na si Jesus sa bahay ng namumuno sa sinagoga, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing, manunugtog ng plauta sa libing at maraming taong nagkakagulo. 24. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata kundi natutulog lang." Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga tao na pinapaalis ni Lord, yung tumutugtog ng plauta, tapos yung weeping, may ganun sa kanila, may tigo-weep, yung nagpapakitang nalulungkot. Pinalis yun. Pero pinagtawanan muna si Lord. 25. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya at hinawakan ng kamay ng bata at bumangon ito. 26, last verse. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Alright. So yeah, that's our Bible read. Pagbabasa ng Biblia natin today, and Matthew chapter 9. This is the second part, so tomorrow will be part 3. So yung tomorrow ay verse 27 to 34. Pero anyways, I have to make this faster kasi may klase ako ng ALS, Alternative Learning System. ALS, yeah, Alternative Learning System. Yung pastor na nakapagbalik sa akin, si Johnny Chang, ano yun 2 beses na convict yun. Una, sa juvenile, 4 years. Tapos yung pangalawa, real prison na sa US. So, nung unang beses siya nakulong, 12 years old lang siya. So, wala pa siyang 20, nakulong na siya ng 2 beses. And he served, if I'm not mistaken, 8 to 12 years, kung di ako nagkakamali. So, kung nakulong siya ng 12 years old, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. And he just pursued. It's like here in the Philippines, yung ALS, Alternative Learning System, yung GDE, yun yung tinake niya. So, lagi sinasabi, he has GDE education, but he's now a pastor in his congregation, Core of the Heart. So, yun yung nakapag-dilig nung seed na itanim ni Pastor Ed nung umatanda ko dati sa church namin. Tapos nawala yung, na-defocus ako nun priority ko nun magkaroon ng pera ng madaming pera So that was 2012 or 13. Tapos neto lang ulit. Kaya this is the reason why we need to spread and share the gospel. It doesn't matter if they accept the gospel or not. Right there and then there, where you've shared it with them. Hindi mahalaga tinanggap ba niya? Did he believe? Did he accepted? Or did he or she accepted that our Lord Jesus Christ is our one and only Savior? No. Just share the gospel. Kaya nga tinawag sila Matthew, sila Peter, they are not learned or they are not used to, they are not accustomed to preaching the word.
But our Lord Jesus Christ told them, I will make you a fisher of men. So we are here to plant seeds, to be a vessel of the Word of God. So dumadaan lang sa atin yung salita ng Diyos. At the Word of God will never return to Him in vain. Maybe not today, maybe after 20 years, yung pinreachan mo ng gospel, tsaka pa lang, yun yung timing niya. For example, ako, 2013, narinig ko na yung gospel. And I was amazed. Siguro, mga 1 month din ako ma-attend nun. Kaya lang sobra akong focus sa makamundong bagay nun. Nag-share na ng testimony na. No, and then, now, hindi ako nagtuloy. And I haven't seek God. I didn't read the Bible. Yung ex ko, tsaka yung anak ko, they are reading the Bible, but I'm just, dinayaan ko lang sila before. Probably that's the reason why I messed up my relationship, my past relationship. Yeah. Iwalay po ako para klaro lang. Wala na kami ng ex ko. But anyways, I'm peaceful, my mind is peaceful because I'm in love with God. And I'm pursuing God. And I'm saved already because God saved me already. He died on that cross 2,000 years ago. Hindi naman siya mamamatay bukas sa cross. Hindi naman siya namatay kahapon sa cross. 2,000 years ago. When I'm not born yet, He already died on that cross. And doon sa binasa ko kanina yung Bible study sa Genesis chapter 34, na-receive ni Abraham yung salvation before he became circumcised. When he were still uncircumcised, he has faith already. And then because of his belief and because he believed, then God counted it to him as his righteousness. So anyways, what I'm saying is, just plant the seed, share the gospel, share the word. I'm just gonna keep reading the word of God. Kasi, who knows? Baka mamaya nakarinig nito after 20 years, dun pa lang, Lord, ikaw pala, kailangan pala talaga kita. Because I cannot do this. I cannot live here on earth alone without you. And when I've encountered God, actually 2024 yun mga October. Tapos di pa ako nagbabasa ng Bible nun. Siguro nag-start ako magbasa ng Bible December. Pero, nakikinig lang ako kay Johnny Chang nun. Nag-subscribe ako doon sa YouTube niya. 199 pesos per month. Tapos pinapanood ko lang araw-araw yung mga videos niya. Araw-araw lahat ng videos niya hanggang sa naubos ko yon. Yung mga videos si Pastor Johnny Chang. Tapos, di na ako nagtuloy mag-subscribe. Pero ngayon nag-subscribe ulit ako. Last month, nag-subscribe ulit ako. Because I have to. I need to hear from Pastor Johnny Chang. I need to know what he's preaching today. Kasi it's been a year since I last heard. At least since I last listened to his preaching. Lagi siya nagpipreach. Gusto ko si Johnny Chang, si Pastor Johnny Chang, because he's available for me. Every day, I can go to his YouTube channel and I could listen to him. And true enough, the Holy Spirit is in him. And the Holy Spirit is the one who's talking through him. So, nabibless ako pagka nakikinig ako kay Pastor Johnny Chang. Anyways, balik tayo, nawala yung chain of thoughts ko. Siguro 15 minutes lang. 2013, narinig ko yung gospel. I was Catholic. I was Roman Catholic. 2013, na-receive ko yung gospel. Di pa ako nagpabaptize na. Pero, nakaramdam na ako, nabi ko, parang meron something dito eh. And then, when I was in my rock bottom, noong 2023, feeling ko, full of anxiety ako noon eh. Feeling ko atakihin ako sa puso. Hindi 2019 pa lang, nung nag-work pa ako bago ako mag-resign sa call center. Tuwing uwi ako nun galing sa Eton Centris, sa bus na, sa NLEX na, may time doon na para akong aatakihin sa puso. Gusto kong pahintuin yung bus. Lalo sa part ng May Kawayan, kasi may hospital doon sa NLEX eh. Pagka nandun sa part na yun, parang gusto kong pahintuin, tapos tumalon, tapos tumakbo doon sa May Kawayan Hospital. Anxiety pala yun, hindi ko alam nung time na yun. Full of anxiety pala ako. Tapos may depression na ako noon. Na-i-stress na ako ng time na yun. Anyways, noong 2024, takot pa akong mamatay noon. Tapos nararamdaman ko na naman eh.
Hindi, 2023, takot akong mamatay. Noong 2024, ayun na, suicidal thoughts na. Nagkahiwalay na kami ng ex ko nun. So, nagtatry akong bumalik, di na ako makabalik. Ako kasi umalis eh. Mahina utak eh. Mahina utak. So, sabi ko kay Lord, ayaw ko na. Nagtatamiya pa ako nun ha. Tapos, akala ng mga tao, masaya pa ako nun. Fake laughter and fake smiles. Ayan, bugpasan ng 15 minutes, sorry. Share ko lang, konti lang. Short summary ng testimony. And akala ng mga tao, wala ko pinagdadaanan. Actually, naamin ko ito kay Idol Atong eh. Na depressed ako eh. Kaya hindi siya makapaniwala, depressed ako eh. Na may dumadaan ako sa depression eh. Kasi di halata daw eh. Pero mag-isa ako nun. Nakatira ako sa kanila nun. Doon sa North Side Tuners Racing Center. Doon ako nag-stay. Kasi doon, pag nagpaparace ako yung nagma-marshal doon. So ako yung tumutulong sa kanya mag-organize ng race ng time niya. Anyways, I was depressed. And may umahabot na sa time na ano, ayaw mong kunin, Lord ha. Napapaisip na ako na, kaso natatakot ako kasi doon sa Roman Catholic, ang teaching nila, pagka nag-suicide ka, automatic sa hell ka pupunta. Kahit basbasan pa yung bangkay mo, kahit dasalang ka pa. Yun yung teaching nila. Then when I read the Bible front to back, faith saves, not works. And anyways, nung na-encounter ko si God, hindi audible, hindi ko nadinig na salita mismo. Nag-make sense. Kinakausap niya ako through my thoughts. And through Janet Chang, di-reveal sa akin yung gospel. Ganun ba talaga yun? Pag kinanggap pala kita, sa langit na ako mapupunta. Tapos pagka nireject ko yung regalo mo na salvation, kay Satan ako mapupunta. Ayoko. Tinatakasan ko nga yung lungkot dito sa mundo. Depression, anxiety, anger, hatred. Tapos ano pa, meron pang gumagawa sa akin ng malino na, kumbaga, yung intention ko para sa Tamiya community, syempre gusto ko rin kumita kasi gusto ko mag-strive. Tapos pero yung intention ko, lumago yung community, no, Tamiya. Kaya lang meron pang nagagalit sa akin. Actually, may nagalit din kasi ako kasi feeling ko mali yung ginagawa. Parang sobra namang kabig, parang ganun nangyari. So anyways, mali ako doon kasi nag-retaliate ako. Tapos nung nadinig ko na may sinasabi masama sa akin, lalo ako nag-init. So mali ako, sobrang nabubuhay ako sa anger, sa hatred. So dami ko dala-dala, dami kong baggage. And nung pinakilala sa akin ni Pastor Janet Chang, or ni-remind ako ni Pastor Janet Chang about salvation and about our Lord Jesus Christ, about God. Nakaramdam ako ng peace of mind. Tapos naiyak ako. So araw-araw umiyak na ako noon. Tapos lagi na ako nakikinig. Tapos pag kami sinasabi siyang verse, sinecheck ko na yun sa Bible. Pero di ko pa binabasa yung Bible ng dire-diretso. Di pa consistent. Pagka lang may tumama sa puso ko, doon pa lang ako bubuklatin. Actually, wala pa akong Bible noon sa sa website. Kasi meron nga daw mga web app. Tapos may mga application na sa cellphone. Ayan na, 18 minutes. Promise 20 minutes tapos na to. Tapos yun. Pero tignan nyo to 2020-30 nung narinig ko yung word. And I felt something from the word. But I didn't pursue it. Because nung time na yun, parang hindi ko pa siya kailangan, akala ko. Kala ko, kaya ko pa. Kala ko, kaya pa ng utak ko, kaya pa ng diskarte ko. Medyo mahilig ako mag-solve ng problema sa utak ko. Parang, yun yung naging nakahiligan kong gawin. Pag kami nakikita ko problema, nag-iisip ako ng solusyon. So, feeling ko kaya ko solusyonan ng lahat. I'm wrong. I was wrong. Kaya nga miserable yung buhay ko. Tinatry kong ayusin, hindi ko maayos. But then God came through Janet Chang. And the rest is history. Pero gusto ko ipakita doon is from 2013, I stopped. Then from 2024, I believe. And I accepted Him as my one and only Savior. Because noong 2013, hindi ko pa fully na-understand. Lost pa rin ako noon. Lost sheep, but I was able to hear His word. But I wasn't able to fully understand. But then, 2024 came. And I've been saved since 2024. And I'm so grateful and thankful to God. So to that, I want to share with you Matthew chapter 11, verse 28, 29, 30. Please read it. Hindi ko na babasahin. Basahin nyo na lang. 2 Timothy chapter 2, verse 15 and 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. John chapter 5, verse 39.
Hebrews chapter 4 verse 12. Ito, singit ko na to. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Bakit ko sinare yun? Napaka-importante nun. Kasi baka mamaya may nagsasabi sa inyo na kami lang ang makakaunawa ng nakasulat sa Biblia. Kami lang ang makakapag-interpret niyan. Makinig kayo sa amin, sumunod kayo sa amin. Check nyo. How can you check if they're telling the truth? You ought to read the Bible. We have to read the Bible. We have to read it. To prove for yourself. And to get to know God. Pero kung pinopoint naman kayo ng mga tao, di rin eh. Pagka sinabing sila lang makakaunawa at makakaintindi, may something dun eh. May malice eh. May hidden intention. Because God is not telling us that man can give wisdom, but the Word of God. Yun na nga, discerner na nga. Makakapagpaunawa, makakapagbigay sa'yo ng understanding. Salita ng Diyos. Sabi nga doon, no? Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Ang hirap pag-iwalay nun. Joints and marrow, mahirap din pag-iwalay. Ibig sabihin, lahat ng mahirap, kaya ng salita. Because in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh, nagkatawang tao, and dwelt among us, na namuhay kasama natin for 33 years. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The heart is deceitful above all things, desperately wicked, who can know it? Jeremiah chapter 17 verse 9. Ano ibig sabihin ng verse 9? We cannot trust this. Because this is the most deceitful thing above all deceitful things. And Satan can easily manipulate this. We have to trust the Word. Because the Word will never change. But our heart keeps on changing. Sometimes we're happy, sometimes we're sad. Happy, sad, happy, sad, happy, sad. Anyways, just in case Satan is attacking you, James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. James chapter 1 verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, quick to listen, slow to speak, slow to anger. You can avoid any argument, debate, discussion, or hatred in your heart. And paying close attention will help us and let us hear His word, because my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. This is our Lord Jesus Christ speaking here. John chapter 10, verse 27. The next verse 28, and I give them eternal life, and they will never perish, and no man can pluck them out of my hand. Meaning, not even JB for himself, and not even you for yourself, could pluck or take away myself away from God, once God is holding me. Psalm chapter 37, verse 23 and 24. Please read it. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.